we're going to notice this is our tracement level. Kahapon, sabi natin 618 yung 120,000. Kailangan na i-regain natin yan. Pero hindi pa nga natin na-touch. Hindi pa natin na-touch and then we're pulling back below the 382 again. Right now, we are at 118. Ito na po yung establish natin na neckline, itong low na to. Natin baksa. This is the 4-hour chart. Okay, this is your possible neckline Bitcoin that needs to hold. Watch out nyo yung area na yan. Kasi kung tumagos, again, sa 4-hour time frame, pagka nag-drop yan, look at this, no? Bubble yan. Air pocket yan. At tawag dyan is air pocket. Kasi wala na masyadong trades dyan sa area na yan. Ito ka na ulit babalik. So, pwede kang bumalik dito sa SR flip area natin. Watch out yung neckline ha ni Toybits para doon sa mga actively nagte-trade ng Bitcoin. Right? How are you going to trade yung mga ganito? Usually ako pagka ganyan po, kasi hindi ako hiyang sa shorts, no? Hindi po ako hiyang sa shorts. So what I usually do is to wait for a breakout. Maybe mas maganda i-take out na tong 120 bago sumok pa. Or at least breakout nitong trend line na to. Okay. Of course, using our TIPI trading system, may makikita ka kasi mga buy signal doon sa 5 minutes sa labas nitong trend line. Pero hangga't hindi binabasag itong trend line kasi magiging resistance po yan, pwedeng ganito ang mangyari kay Toybits. Then pag ipit na siya on July 20 to, you might decide whether it will break out or break down. Pwede ba Tito iswing yung loob na to? There's a possibility. No? Tingin ko pwedeng iswing to kung meron kang sistemang maayos.